Hi guys, share ko lang sa inyo yung journey ng rescued dog ko na for 12 days. Hindi siya nagpupo at 4 days siyang hindi nakawiwi. So, ang suspect ko is intestinal blockage. Kasi ganun na naman nangyari sa kanya nun. Muntik na naman siyang namatay kasi nakakain naman siya ng plastic. Actually, pinabet ko siya nun pero mali ang diagnosis nila. Buti na lang at naipupo niya yung mga plastic. So, yung nakita ko, naipupo niya yung sobrang makapal na plastic na nakain niya. Bumalik yung sigla niya at naging normal na ulit yung paghinga niya. And that's a few days ago, mga 12 days, pagising ko isang araw, ganun nangyayari, hindi na naman siya makahinga as in. Sobrang lalim yung paghinga niya. At dito na lumalabas yung hinga niya talaga sa mouth niya. Tapos ayaw na niyang kumain, nanghihina na siya. So suspected ko na naman is intestinal blockage kasi alam ko na yung ganung sitwasyon at alam ko yung liters ng pusa ko ang kanyang nakain. So ang ginawa ko, kasi hindi na rin siya makawiwi for 4 days, bumili ako ng Neprotect DS. Kasi, syempre magkakaroon talaga ng UTI ang aso pag meron silang intestinal blockage kasi hindi makapas yung stool at saka wiwi nila. So, nung binibigyan ko siya ng ganyan, yung Neprotect DS, 2 times a day ko talaga binibigay yon. Yan, nakawiwi na siya pero sobrang baho talaga yung wiwi niya. Tapos, bumili rin ako ng Dulcolax for 2 days. Every 8 hours ang bigay ko pero hindi ko ginawang magkasunod na araw. May interval na isang araw. Tapos, yung meal time niya, binawasan ko talaga. Kasi although kumakain naman siya, pero yung appetite niya nag-lessen. Pero ginawa ko, kinontian ko. Yung rice, nalagyan ko siya ng konting wet food. Tapos, doon ko na rin nilalagay yung kanyang mga gamot na Dulcolax, yung Dulcolax at saka Neprotect DS at saka extra virgin olive oil. Nilalagyan ko talaga yung pagkain niya, every meal niya ng 1 tablespoon kasi nakaka-soften din yun ng stool para kung meron blockage yung aso natin, magsusoften siya. Tapos, binebelly rub ko siya for 3 nights. Ito talaga, binebelly rub ko kasi, nabasa ko kasi na pag may intestinal blockage or may mga foreign object siyang nakain, belly rub nyo kasi possibly pwedeng bumaba siya ng papunta dito para maipupo niya. So, tsaka nabasa ko rin, kailangan ilakad daw yung aso. So, for 2 days, nilalakad ko siya sa labas. And finally, today nga, linakad ko. Nagpupo talaga siya. So, ngayon, after 12 days, nakapupo na siya. Bumalik na ulit yung sigla niya. Nakakaakyat na ulit siya sa mesa. Akyat na sa upuan. Buti na lang at kahit nagkaganito yung aso ko na meron siyang blockage, ang water intake niya is matindi talaga. Talagang inom siya ng inom. I'll make sure na pagkakain siya, niyadalan ko siya na talaga ng tubig. Malakas siya magtubig kasi nakakatulong talaga yon. So, may suspected tayong blockage ng aso natin, dalhin din natin siya sa vet. Pero, kung hindi natin kaya magdala sa vet, yun yung mga remedies na ginawa ko. Yung Dulcolax every 8 hours. Tapos yung Neprotect DS nga. Extra virgin olive oil at saka belly rub at saka short walk ng mga dog. Kasi yung short walk na yon na-exercise sila. So, yun, yung constipation niya nag-loosen. And after 12 days, finally, nakapupo na ulit yung dog ko. Kaya ko lang napatunayan yung mga asong kali or mga aspin talaga is malakas ang resistensya nila. Biro mo, 12 days siyang hindi nakapupo, 4 days siyang hindi nakawiwi, pero lumaban talaga siya. At yan, ito na ulit, masigla na ulit yung aking rescued dog. Yun lang guys, yung journey ng constipation ng dog ko for 12 days.